Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Kasama ho natin. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Manludes. Good afternoon. Ay, ganda umaga. Ganda hapon, Lourdes. Inflation na naman po tayo. Yung mabilis na pagtaas ng halaga ng serbisyo at bilihin. Ang sabi ho sa report ay nakita po ito sa kuryente, sa mga renta sa bahay. Sandali. Ako ho, actually, Sir Sunny, honestly, kaming mga simpleng mamayan, hindi po namin to ramdam. Dahil araw-araw mahirap po ang buhay namin. Honestly, di ba? I don't know, siguro nakakaramdam din mga bilyonaryo. Ano pong ibig sabihin itong sinasabing inflation na naman, Sir Sunny? Yun ang limitasyon kasi ng mga statistic eh. Minsan tinatabi yung katotohanan at nararamdaman imbis na nagbibigay ng linaw. Una, I think dapat maging madiin natin. Yung mabagal na inflation, hindi ibig sabihin nagmamura ang presyo ng bilihin. Ang mababang inflation, sinasabi, mabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya hindi siya nararamdaman ng mga tao. Basta may inflation, nagtataas ang presyo ng bilihin. Kung mabilis ang inflation, malaking paglaktaw niya. Kung mabagal, malaki pa rin pero mas bagal. Yung problema, kung kahit naman bagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin, kung di naman sumasabay o lumalagpas yung kita o yung hirap-hirap ka makuha ng trabaho, talagang walang saysay yung inflation. At sa amin, ang pinakamalagang punto, masyadong ikinututuwa ng gobyerno mababang inflation samantalang hindi naman treated ng pinakamahalaga. Mura ba ang presyo ng bilihin? Abot kaya ba sa trabaho at kita ng mga Pilipino? Kung hindi, talagang walang saysay yung inflation. Tama kayo? Opo. Yung gobyerno ba kapag sinabing inflation, dapat tumutok siya kung ano ang naka-apekto sa inflation? Yun na dapat tutukan ng kanyang economic bosses managers? Alam nyo kasi inflation, komplikado yan. Ang meron dyan, niliste nila, walang biro, depende sa rehiyon. At least 350 na mga bilihin nilista dyan. Sa NCR, parang mahigit 700 ang nilista. So kumbaga, komplikado siya kasi lahat ng hindi naman isa na binibili natin sa isang araw, di ba? Hindi naman bigas, may gulay, may karne, may bayad sa bahay, sa kuryente, sa tubig, sa pamasahe, di ba pa? So yung sinusukat, yung isang numero ng inflation, ang nilista dyan, hindi kumulang 300 hanggang 700 na mga binibili natin sa pang-araw-araw. Ang problema, kung sabihin mo, tumaas ang inflation, kahit na basta positibo siya, ibig sabihin sa pangkalahatan, yung presyo ng mga bilihin na yan, tumaas talaga. So, maganda naman na titigan ng gobyerno yan, pero tingin namin, hindi sapat na tingnan lamang inflation. Tingnan din sana, may sapat bang trabaho ang mga Pilipino? Tumataas bang sahod nila? Tumataas bang kita nila? Kung hindi naasikaso yon, kahit na anong baba ng inflation, maging sobrang pabigat talaga. Ito yung dahilan kaya hindi ramdam ng masa ng maraming Pilipino. Tsaka alam nyo, yung bahala dito, itong nakarang taon, sinasabi ng gobyerno, relatibo, maganda takbo ng ekonomiya, mababang inflation, maganda yung paglago niya kahit konting bumagal dahil sa corruption. Pero yung problema, dumaming bilang ng mahirap na Pilipino. Halimbawa sa nakarang 3 taon, nadagdagan ng higit 2 milyon na mahirap na Pilipino, nadagdagan ng halos 3 milyon ang nagugutom na pamilyang Pilipino. So para sa amin, yun yung nagpapakita, hindi sapat yung mababang inflation, hindi rin sapat yung paglago ng ekonomiya kung hindi siya naglilika ng trabaho, hindi siya naglilika ng kita, o nilika lang niya ay yaman para sa mayayaman, medyo hindi ganong klase ekonomiya ang gusto natin. Pero December, maraming pera ang tao. January, February. Tama ho ba na, kung nakikita niyo po yung graph, matagal na ho kayo dyan tama ho ba na February pa lang may ganitong pagbabago na? Kasi di ba December lahat tayo maraming pera. Oo, di ba? Tapos Mukhang hindi. Kasi seryoso. Kasi mismo nilabas sa statistika ng gobyerno, nakaraang linggo, yung GDP, yung Gross Domestic Product, pinakita nila yung paggastos sa mga Pilipino sa Disyembre, humina pa kumpara sa nakaraang mga buwan. Ganong kalala ng sitwasyon na kahit nasa panahon na sinasabi nila, bubuhos ang overseas remittances sa nagpapadala sa mga pamilya. Gaganahan gumastos yung mga Pilipino. Garantisado talagang ordinaryong Pilipino. Kumusta ang inyong kapaskuhan? Nagkasya ba yung 500 pisong Noche Buena? Hindi eh. Kasi kaya sa amin, yun ang pinakamalagang pamantayan. Hindi actually yung statistika. Pinakamalagang pamantayan, okay ba takbo ng ekonomiya?
tanungin ng Pilipino, okay ba buhay nyo? Nakuha niyo ba yung pangailangan nyo? O isang kahig isang tuka? Basta isang kahig isang tuka, yung mayorya ng mga Pilipino, basta ang milyong-milyong pamilya na nagugutom, basta milyong-milyong nagsasabing mahirap sila na pamilya, hindi yun ekonomiya na maganda, na maunlad. Oo. So, kapag sinabing inflation, at sasabihin po sa public ko yung inflation, bumaba, mabilis, tumaas, ang mabilis ang pagtaas ng presyo ng ganito ganon, may impact ba, Sir Sunny? It's just a number. Okay, number lang siya. Hindi, seryoso. Hindi namin pinagdududahan yung pagsukat ng Philippine Statistics Authority. Walang duda. Wala man tayong batiyan para sabihin na ginagawa-gawa ng numero na yan. Pero yun nga, yung sinusuma ng isang numero ng inflation, halimbawa ngayon 2% ang sinabi, para ang sinusuma ng 2% ng numero na yan, yung humigit kumulang 300 hanggang 700 na araw-araw na bilihin, yung presyo niya, sinasabi lang, sa pangkalahatan, yung galaw niya, nagdagdagan ng 2%. Ano yan? Mula sa pagkain, pati nga actually yung yosin nandyan, pero yung panamit, kuryente, tubig, pamasahe, cellphone, etc. So, bilang numero, wala namang mali na sabihin na tama yung numero na yan. Pero ibang usapin ko sabihin, yung numero na yan, sinasalmin ba yung pang-araw-araw na buhay ng Pilipino? Kasi araw-araw na buhay ng Pilipino, hindi na naman sa presyo ng bilihin eh. Yung kabilang hati nun ay yung magkano bang kita mo sa kasalukuyan trabaho mo. Habang walang kasiguruhan sa trabaho, habang milyong-milyong pamilyang Pilipino dumidiskarte lamang para makaraos, para may pambili sa susunod na linggo. Kung ganon, walang say yung inflation na kahit gano'n ko babang sabihin nila kasi kulang nga yung kita mo eh. So bakit inilalabas pa ho yung, inflation? Well, to be fair, no, mahalaga yung impormasyon ng inflation kasi kung mabilis yung inflation, ibig sabihin, malaki ang problema sa produksyon. Ibig sabihin, sobrang mahal yung ginagastos para sa pag-produce ng isang bagay, kaya mataas ang presyo niya. So, totoo lang, mas okay naman talaga ang mas maliit na inflation kaysa mataas inflation. Kasi ibig sabihin, mas okay naman syempre na hindi ganun kalaki ang pagtaas, mas okay yung mas makonting pagtaas kaysa malaking pagtaas. Pero yung nga yung punto namin, kung titignan lamang isang panig yung pagtaas o hindi ng presyo ng bilihin, hindi tinitingnan may sapat ba nakita ordinaryong Pilipino, magkakasabit at kulang yon. Kung kailangan tingnan yung kabuuan para may larawan ng tunay na lagay. Oo. Ginoong Sunny Africa, February na ho tayo, nakikita niyo ho, kumusta ho yung buhay namin ng ating mga kababayan sa kabuuan? Well, sa akin, seryoso kami sa ibon. Ang paninindigan namin palagi sa ibon, ang pinakamahalagang tanungin, ang pinakamahalagang pamantayan sa pag-unlad o hindi ng ekonomiya, hindi yung mga statistika, yung lagay ng ordinaryong Pilipino. Ngayon, sa amin, sobrang halaga impormasyon na yung SWS, nag-survey siya noong Nobyembre. Tinanong niya, mahirap ba kayo o okay naman ang buhay nyo? Mahigit kalahati ng pamilyang naabot nila, katumbas ng 14.5 million na pamilya, nagsasabing mahirap sila. Halos 6 na milyon na pamilya, isa sa 5 pamilyang Pilipino, nagsasabing nagugutom sila. So para sa amin, yun ang pinakamahalagang pamantayan ng umunlad ba o hindi, may naramdamang ginawa o hindi. Kung milyong pamilya nagsasabi mahirap sila at nagugutom sila, kahit ano ibigay sa atin ng mga statistika sa inflation o sa economic growth or investments o yung mga paborito nila, credit ratings, investment grade, alam nyo, walang say-say yun eh. Kung di naramdaman ordinaryong Pilipino, kung nakaramdam lamang ay yung mga tatlong pinakamayamang Pilipino, sila Ricky Dazon, sila Ramona, yung mga siyempre, sila, walang problema sa kanila kahit kung kataas inflation, grabe yung gusto nilang yaman eh. Pero sa amin, sana mag-focus ang gobyerno, ano bang nararamdaman ordinaryong Pilipino? Siguro last point lang. Opo. Ito nakapagtaka eh. Kung seryoso yung gobyerno na gusto niya pagsilbihan ang mamamayan, di ba kakaibat nun, dapat mas madalas niya sukatin yung kahirapan. Sa ngayon, hata 2 taon lamang sinusukat ng gobyerno yung kahirapan sa bansa. So para sa amin, kung napakadalang mo, kinikwento yung kahirapan ayon sa opisyal na statistika, mukhang hindi ka gano'ng interesado na resolvehin yan. Kasi ang tagal eh. Di ba? Magiging 2 taon kung dumayo yung mahirap. Kaya kami nakakalungkot nga na, nakakatuwa na may mga survey na NGO tulad ng SWS na sinusukat yan ng halos kada 3-4 na buwan.
biro mo, kailangan pa natin tumakbo sa isang private NGO, maliitang NGO, imbis yung gobyerno, kasi ayaw ng gobyerno bilangin ng mahirap. Medyo, may sabit yan for Pero, economic Sir Sonny, management. ibig sabihin, hindi nagtutugma yung inflation result ng PSA tsaka SWS survey? Ay, nako, hindi talaga. Okay. Pati economic growth. Alam nyo, kung titiran yung pagsukat ng SWS ng pamilyang sabi mahirap sila, alam nyo ba, sa pinaka mabilis ang paglugo ng ekonomiya, dun dumami pa actually mga mahihirap. Di ba grabe yun? Kung pinagmamalaki ng gobyerno economic growth, itong palatandaan ng pag-unlad, itong sinasabi nila palagi sa mga foreign investors, sinasabi na sa media, di ba kabalintonahaan nyo na sa saktong panahon na mabilis ang paglugo ng ekonomiya, ito rin yung panahon na dumaming bilang ng mahirap. Medyo sa amin may sabit yan eh. Actually, alam ng gobyerno yan eh. Ang problema lang, yan ba yung pinapansin nila? O baka kung ikaw ay politiko, mas inisip mo, uy, pork barrel ako, nakalusot tayo ng anumang pork barrel sa 2026 budget. Kung ganun yung kakitid ang pag-iisip ng mga mambabatas natin, actually even ng mga executives natin, kung di sila nasisingil, di ba? Bakit hindi na mabawasan ang kahirapan sa bansa? Kung hindi natin sinisingil na, teka, ba't parang iniisip niyo yung inyong pork barrel, inyong war chest para sa darating na halalan ng mga alyansa niyo sa mga politiko? Sana isipin niyo naman yung ordinaryong Pilipino na nangangailangan talaga. Bakit hindi nababawasan o nahihirapan? May konting ano lang ho, tanong, no? Kasi ang binuboto ng mahihirap, yun din. Yung nagpapahirap sa kanila. Kami hindi namin ever sisihin yung mahirap kung may tinatanggap sila. Kung kahit isang tukaka, grabe, di ba, yung makalat na balita, 5,000, 7,000, 8,000 binibigay para sa isang botante. Kung talagang paghirap ka, isipin mo talaga, hindi mo isipin anong gagawin ng babatas sa dating 3 taon o ng presidente nito sa 6 na taon. Isipin mo, saan ako ng pabili ng pagkain sa dating na linggo? Medyo yung nakakainis, di ba? Sinasamantala pa ng mga nasa poder yung kahirapan na nakararami at binibili yung boto nila. Ako, hindi ko ever sisihin yung mga mahirap para dyan. Oo. Okay. Ano ang dapat nang tutukan ng pamahalaan at bukod ho dyan, naka-apekto ba sa inflation, sa kahirapan, yung mga usaping political ngayon? Di ba, record-breaking to sa buong mundo na yung ating dalawang leader ay may impeachment. Well, unang-una, hindi totoo yung sinabi ni Pangulo Marcos na yung paghina ng ekonomiya ay dahil dun sa impeachment. Walang batayan yung gano'ng kasi argumento. Sa amin, ang pinakamahalagang implikasyon na hindi na i-impeach yung mga dapat i-impeach. Wala tayong kailangan sabihin na guilty na kasi kaya nga may trial dapat para malaman yung guilt or innocence dyan. Sa amin na pinakamahalaga, kung pinapakita ng sistema, ng Kongreso, na mas bibigyan na ng diin yung kanilang pork barrel at susuportan yung Pangulo kasi may pork barrel sila, imbis na managot at hanapin yung katotohanan doon sa mga serosong aligasyon. Sa amin pinapakita ano bang pinaprioritize sa ating mga mambabatas. Kung pinaprioritize na palagi ang kanilang pork barrel, ang kanilang career sa dati ng 2 taon hanggang sa 2022 elections, kung mas yun ang kinikilingan nila, sa amin yun ang magpapaliwanag kung bakit hindi naasikaso yung ekonomiya. Kasi mas inaasikaso yung pansariling political career. Pero Sir Sonny, lahat ng mambabatas, 24, may 300 plus. Di ba lahat naman yan puro ito para sa mga mahihirap? Di ba? Lahat sila tutulungan natin ang mga mahihirap. Kinakailangan nating paunlarin ang mga mahihirap. Oo nga, di ba? Di ba mas baguhin pa tayo kung may umamin at magsabi ng totohanan? Priority ko ang aking dinastiya. Prioridad ko na may pork barrel ako. Prioridad ako na makalusot ako. Mas yun nakakagulat, di ba? Ako hindi ako magulat na nagsasabi lahat para sa mira. Pero ibig salita sa gawa. Sa amin, malinaw. Kung sa gawa, ulagaan na nagagawa. Kaya ang daming na lulubog sa kanila. Sa ating mga kababayan nakikinig, Sir Sonny, naramdam yung kahirapan, hindi po yung inflation, kundi hirap pa rin ako. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Well, tama naman. Sana may mas maayos tayong liderato. Pero ang pinakita sa atin, kung hayaan natin yung pagprotekta ng mga nasa poder, sa mga kapwa nasa poder, medyo may hindi natin makukuha yung klase ng liderato na gusto natin. Kaya para sa amin, tuloy-tuloy tayo mag-ingay, tuloy natin tutulan yung mga sinasabi nila, okay naman takbo ng ekonomiya. Tingin namin may say pa rin at mabisa kung mag-ingay tayo at humingi tayo ng gobyerno na nagsisilbi sa interes na nakararami. Imbes na dun sa pansiling interes ng ilan. Ano yan? Walang katapusan dapat na
pagigit natin yan. At huwag humina ang loob natin kung parang hindi tayo pinapansin. Ibig sabihin dyan, lalong dapat malakas ang boses natin. Sir Sonny, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you po sa Ibon Foundation. Thank you, sir. Hindi po. Magandang hapon po. Ingat po.